Savior. Kailangan mo ng Savior. Kailangan mo ng tagapagligtas. Kasi kung aanin mo naman ang kayamanan mo, aanin mo yung malaking pira or maraming pira, malaking bahay, maraming lupa, maraming sasakyan, ngunit ang iyong kaluluwa naman ay pupunta sa impyerno. Magandang umaga. So mayroon po tayong panoorin na video. May nag-challenge sa akin ate, ang sabi, tuyo eating challenge daw. So, ito na mga ate. Ang sabi mas masarap daw pag may suka. So, ito, nilagay ako ng suka dito. So, go, tikman na natin siya. May something ate, meron akong nararamdaman. Oh no. Uy, kakaiba siya. Kakaiba yung amoy, oh. Ito na. Try, subukan ko na. Ay, hirap ate pag tinitinidor. Paano ba? Sige, subukan natin kamayin. So, ating nakita mga kapatid, ang video ay parang hindi niya kayang kainin yung mga pagkain ng mahirap. No? In short, siya po ay naka-feel ng nakakadiri na pagkain. Siguro sa buong buhay niya ay hindi niya ito natikman. Ngayon lang. Dahil sa challenge, natikman niya yung tuyo, kung ano yung lasa ng tuyo, ano yung maamoy mo sa tuyo. Sapagkat wala tayong dinalang anuman sa sanglibutan at wala rin naman tayong mailalabas na anuman. Sa English po, for we brought nothing into this world, and it is certain we can carry nothing out. No? Lahat po tayo pinanganak sa ating ina, ay wala po tayong dala. We are nothing. But sabi ng Bible, pag ikaw ay namatay, wala ka namang madadala. Hindi po ikaw ang may-ari ng pera. Hindi po ikaw ang may-ari ng buhay mo. Lahat ng nasa iyo ngayon ay hindi ikaw ang may-ari. Alam mo ba kung sino yung may-ari? Ang Diyos. Lahat po ng bagay na nasa iyo ngayon, ikaw po ay steward. Ikaw ang may-ari. Kaya nga pag ikaw ay namatay, na confident ka sa buhay mo ay ikaw mayaman. Pag ikaw ay namatay, wala kang madadala kahit isang kuting. Ito po ang realidad. Kung ikaw ay mayaman na, huwag mong aapagan yung mahirap. At lalong-lalo na sa kanilang mga pagkain. Actually, sa akin, masarap yan. Kasi sa mission field, yan po ay madali na bilhin. Kasi mura lang. At hindi kayang mag-afford ng mahal na pagkain. So, yan ang una talagang mabili namin. Pero nag-enjoy kami, kumain yan. Appreciate namin yung mga pagkain na yun lang ang aming kaya. Kasi kontento kami. At sabi pa nandito sa Mark chapter 8 verse 36, sapagkat ano ang mapakinabangan ng tao na makamtan ang buong sanglibutan at ang mapahamak ang kanyang buhay. Ibig sabihin, gain the whole world and loss his own soul. Ano po ang mapakinabangan mo kung lahat naman ng bagay sa mundo ay maiiwan mo at pati yung kaluluwa mo ay maiimpyerno? Chapter 16 verse 19. To, yung rich man. Ito siguro mayaman ito si Tito Mars. Pero siguro mas mayaman itong taong to. Mayroon ng isang taong mayaman at siya'y nagdamit ng kulay ube at masilang lino. At sa araw-araw ay kumakain ng sagana. Katulad ni Tito Mars. Saganang-sagana ang kinakain niya. Kaya nga nung kumain siya ng tuyo, sardinas, parang gusto niyang
susuka. Parang gusto niyang sumuka. Verse 20, at isang pulubi na ang pangalay Lazaro, lipos mga sugat ay inalagay sa kanyang pintuan. 21, at naghangad na mapakain ng mga mumo na nangahulog mula sa dulang ng mayaman. Oo, at lumapit pati ang mga aso at hinihimuran ang kanyang mga sugat. 21, at dito, at nangyari na namatay ang pulubi at siya'y dinala sa mga anghel sa sinapupunan ni Abraham. At namatay naman ang mayaman at inilibing. Ito yung mayaman, namatay rin. Verse 23, at sa hadis na nasa mga pagdurusa ay itiningin niya ang kanyang mga mata at natanaw sa malayo si Abraham at si Lazaro ay nasa kanyang sinapupunan. Verse 24, at siya ay sumigaw at sinabi amang Abraham, maawa ka sa akin at suguin mo si Lazaro upang itubog niya sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at palamigin ang aking dila sapagkat naghihirap ako sa alab ng ito. Ito namang dato ay namatay sa impyerno. Ano po yung makukuha natin ng aral dito? Kahit mayaman ka na, you need Savior. Kailangan mo ng Savior. Kailangan mo ng tagapagligtas. Kasi kung aanin mo naman ang kayamanan mo, aanin mo yung malaking pira or maraming pira, malaking bahay, maraming lupa, maraming sasakyan, ngunit ang iyong kaluluwa naman ay punta sa impyerno. Hindi masama mangarap na ikaw ay mayaman. Hindi mayaman ang dahilan para mapunta ka sa langit. At hindi rin dahilan na ikaw ay mahirap ay punta ka sa langit. Kailangan mo ng Savior. At sabi ng Bible in John 2:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Si Christ nga, King of Kings, Lord of Lords, sinasamba ng mga anghel, pumunta sa mundo, nagkatawang tao. Siya ba'y mayaman? Hindi. Lumaki siyang mahirap. So dito makikita natin mga kapatid, mga kaibigan, na si Christ, kahit King of Kings, Lord of Lords, Diyos siya, sinasamba ng mga anghel. Napaka-humble ni Christ. Naranasan niya kung ano yung hirap. Sana din tayo. Tito Mars, I hope na matanggap mo si Christ bilang tagapagligtas ng kaluluwa. I hope na matanggap mo si Christ. Matagpuan mo si Christ. Kasi kung maligtas ka, yan yung pinakamalaking regalo sa buong buhay mo, na ang iyong kaluluwa ay hindi mapupunta sa impyerno. At sa lahat din. Hindi lang ito kay Tito Mars, pati sa lahat. Ang tanong mga kapatid, mga kaibigan, kukunin sa kamatayan, sigurado ka na ba na ang iyong kaluluwa ay pupunta sa langit? Kung hindi pa, so tatanggapin mo si Christ bilang nagpagligtas sa iyong kaluluwa ngayon. Let us pray. Panginoong Diyos, maraming salamat ngayong umaga na ako po ay nakapagbahagi ng kaligtasan, reminders sa bawat isa po sa magkikinig. Kung sino man sa inyo ang hindi pa sigurado na ang iyong kaluluwa ay pupunta sa langit, ngayon, tatanggapin mo si Christ bilang tagapagligtas na iyong kaluluwa. Kahit mayaman ka man, kahit mahirap ka man, ang regalo ko ay libre. So, ang gagawin mo lang, tanggapin mo si Christ bilang tagapagligtas ng kaluluwa. Genuine faith talaga. Totoo talaga ang pagtanggap ni Christ. Okay, mag-pray ta. Panginoong Diyos, patawarin mo ako sa lahat ng aking mga kasalanan. Panginoong Diyos, tatanggapin kita sa aking puso bilang tagapagligtas ng aking kaluluwa. At patawarin mo ako sa lahat ng aking mga kasalanan. Panginoong Diyos, maraming salamat sa kaligtasan na binigay mo sa akin. Sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. So, kung nagustuhan mo ang video nito mga kapatid, mga kaibigan, please follow, likes, comment, at marami pang mga mayayaman, mahirap ang maabot sa ating video nito. Maraming salamat and God bless.